Ngayon todos Los Santos, naitala ang maximum temperature na 32.5 degrees Celsius para sa Metro Manila ngayong alauna ng hapon. At kasabay nito ay ang pagtawid ni Bagyong Vinta ng ating Parline at ngayon nga ay patuloy na kumikilos papalayo sa ating bansa. Sa final weather bulletin na inilabas ng taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na 130 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong 160 km per hour. Patuloy ang pagkilos nito pa west-northwest sa bilis na 22 km kada oras. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Henry Kitlong, dahil ito'y nasa karagatan, posible anyang lumakas pa ang bagyo. Ganun pa man, wala na itong epekto sa ating bansa, kaya naman tinanggal na ang lahat ng public storm warning signals ngayong hapon. Abiso pa rin ng Pag-asa, kahit lumalayo na ang bagyo sa Pilipinas, delikado pa rin ang maglayag sa hilaga at kanlurang baybayin ng Hilaga Luzon at western seaboards ng Central Luzon. Sa magiging lagay naman ng panahon sa mga susunod na oras at this weekend, ang Mindanao ay makaranas ng maulap na panahon na may hina hanggang katamtama pagulan at thunderstorms dahil po yan sa umiiral na intertropical convergence zone. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi naman sa kabilang na Luzon at Visayas ay makaranas ng magandang panahon, pero pagsapit ng hapon o gabi ay maging handa sa possible thunderstorms. Kaya naman masusulit ninyo ang long weekend at ang mga natitirang araw ng sem break sa pagbisita sa inyong mga kaanak this weekend. Sa iba pang balita, naitala ang 4 na pagyanig sa Bulkang Mayon sa loob ng 24 oras dated October 31. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, wala namang namataang crater glow sa Bulkang Mayon. Itong crater glow ang palatandaan ng pagsabog ng isang bulkan. Ganun pa man, nananatili sa Alert Level 1 ang status na Mayon. Ang ibig sabihin po nito ay nasa abnormal na kondisyon ang naturang bulkan. Kung matatandaan, nagpakita na rin ng abnormal na aktibidad ang Bulkang Mayon nitong Mayo lamang kung saan nagkaroon ng phreatic eruption o nagbuga ito ng abo. Patuloy naman ang pagmomonitor ng DOST PHIVOLCS sa magiging development sa aktibidad ng Bulkang Mayon. At para naman bukas, Sabado, November 2, sisikat ang araw 5:52 ng umaga at lulubog naman 5:27 ng hapon. Ngayong long weekend, maging updated pa rin sa panahon sa pamamagitan ng Panahon TV Twitter accounts. Antabayanan rin ang susunod na update mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong Weather Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Happy weekend sa inyong lahat.